Habagat muling lalakas, malalakas na ulan sa Luzon at Western Visayas. Magandang araw Pilipinas, narito na ating pinakahuling lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. Kung kayo ay nasa Luzon o Western section ng Visayas, kailangan nating pagtuunan ng pansin ng isang pangunahing weather system ngayong araw, ang Southwest Monsoon o Habagat. At kahit wala tayong direktang bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, sa update na ito, hindi ibig sabihin na ligtas na tayo sa epekto ng malalakas na pag-ulan. Sa katunayan, may mga lugar na maaaring makaranas ng moderate to heavy rains at paminsan-minsan ay intense rainfall, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa habagat. Kaya ngayong araw pag-usapan natin, una, alin ang mga lugar na pinaka-inaabangan sa malalakas na ulan? Ikalawa, saang posible ang flash flood at landslide? Ikatlo, gaano kalakas ang hangin at alon sa mga karagatan? At ang ikaapat, ano ang dapat nating bantayan sa mga susunod na oras dahil may isang tropical storm na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman maging laging updated ka sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, ayon sa ating weather information ngayong araw ng Lunes, August 10, ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Ito ang dahilan kung bakit kahit walang direktang landfalling tropical cyclone sa bansa, patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang habagat ay hindi simpleng ordinaryong ulan lamang. Kapag naging persistent ang moisture flow mula sa West Philippine Sea, maaring paulit-ulit na buhos ng ulan ang mararanasan ng ilang lugar. At dito nagiging mahalaga ang kondisyon ng lupa. At kung ang isang lugar ay nakatanggap na ng maraming ulan nitong mga nakaraang araw, mas mabilis itong maaring magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya hindi lamang natin titingnan kung gaano kalakas ang ulan sa isang oras, titingnan din natin ang kabuang rainfall accumulation at kung gaano kabasa ang lupa bago pa dumating ang panibagong mga pag-ulan. Narito ang mga lugar na pinakamalakas ang pag-ulan. Unang dapat natin bantayan ngayong araw sa lugar ng Benguet, Zambales at Bataan. Dito inaasahan ang monsoon rain dahil sa southwest monsoon. At ang impact ay maaring moderate to heavy rains na may mga pagkakataong magiging intense. Ibig sabihin hindi pare-pareho ang lakas ng ulan sa buong araw. Maaring may mga oras na tila humihina ang ulan ngunit maari itong muling lumakas dahil sa pagbuo ng mga rain bands o thunderstorm activity. At kapag nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa kabundukan at sa mga mababang lugar, tumataas ang posibilidad ng flash flood at landslide. Kaya kung kayo ay nasa Benguet, Zambales o Bataan, huwag hintayin na tuluyang bumaha bago kumilos. Kung may history ng pagbaha sa inyong lugar, mas mabuting maging alerto na habang maaga pa. Para naman sa ating mga kababayan sa Metro Manila, inaasahan ang occasional rain dahil sa southwest monsoon. Hindi ibig sabihin na buong araw ay malakas ang mga pag-ulan. May possible pattern na maulap, may mga panakanakang pag-ulan at may mga pagkakataong lalakas ang pagbuhos nito. Kasama rin sa forecast ang Ilocos Region, ang natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Ang mga lugar na ito ay maaring makaranas ng occasional rain na maaring maging moderate to heavy rain. At muli kapag biglaan ang malakas na pagbuhos ng ulan, posible ang flash flooding lalo na sa flood-prone areas. Ngayon, bakit dapat maging alerto sa Central Luzon? Isa sa mga dapat natin bantayan ngayong araw ang Central Luzon, kasama ito sa forecast lalo na dito sa bandang Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija at mga kalapit na lugar. Maraming bahagi rito ang mabababang kapatagan at may mga lugar na mabilis makaipon ng tubig kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya nga kung nasa Central Luzon kayo, partikular na kung malapit sa mga ilog, drainage channel, low-lying communities o mga lugar na dati nang binabaha, huwag baliwalayin ang mga thunderstorm at rain alerts dahil ang isang maikling panahon ng intense rainfall ay maaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig. Samantala, sa malaking bahagi ng Western Luzon ang direktang exposed sa moisture ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Region, Zambales at Bataan at ilang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon. Kaya kung mapapansin ninyo na mas madalas ang mga pag-ulan sa western side ng Luzon,
Hindi ito nakapagtataka. Ang southwest wind ay nagdadala ng moisture mula sa dagat patungo sa kalupaan. Kapag nadadagdagan ito ng terrain o local atmospheric condition, maaring lumakas ang rainfall activity. Hindi lamang sa Luzon ang apektado, sa Western Visayas inaasahan din ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm, kasama rin rito sa pattern ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. Ang mga pag-ulan dito ay maaari ring maging moderate to at times heavy rain. Kaya kung kayo ay may outdoor activities, travel plans o biyahe sa mga lugar na ito, magandang tingnan muna ang latest local weather advisories bago bumiyahe. Para naman sa natitirang bahagi ng ating bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Ang pangunahing dahilan ay localized thunderstorm at kahit isolated lamang ang thunderstorm, hindi ibig sabihin na mahina ang epekto. Kapag tumama ang isang severe thunderstorm sa inyong lugar, maaari itong magdala ng malalakas na pagbuhos ng ulan, pagkidlat at malalakas na pagbugso ng hangin at localized flooding. Kaya ang rule ngayong araw, kapag may thunderstorm, huwag basta-basta baliwalain dahil isolated lamang ito sa forecast. Ngayon, para naman sa hangin sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ang strong wind at ang direksyon ng hangin ay southwest at mahalaga tandaan ang malalakas na hangin ay maaari ring mas maramdaman sa mga coastal areas, open terrain at mga lugar na exposed sa southwest flow. Kaya kung nakatira kayo malapit sa baybayin, maging maingat sa mga bagay na maaring tangayin ng hangin. Isecure ang mga light materials, suriin ang bubong at kung may mga outdoor objects, madaling matangay, mas mabuting ipasok o itali ng maayos. Ngayon naman, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating ulat para sa ating mga kababayang mangingisda, ang kondisyon ng karagatan. Sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ang rough seas na may alon na 2.8 hanggang 4 meters ang taas. Ang 4 na metro para sa malilit na bangka ay hindi ito basta ordinaryong alon. Kapag may kasamang malakas na southwest wind at malalakas na alon, maaring maging mas mahirap ang paglalayag at mas mataas ang panganib sa maliliit at light vessels. Kaya sa mga mangisda at operators ng mga demotor na bangka, huwag ipagsapalaran ang biyahe kung hindi ligtas ang kondisyon. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang moderate to strong wind mula southwest. Ang coastal waters ay maaring maging moderate to rough seas na may alon mula 1.5 hanggang 3.4 metro ang taas. Ibig sabihin, hindi lamang Western Luzon ang kailangan mag-ingat. May mga coastal areas din sa ibang bahagi ng Luzon na maaring makaranas ng mas maalon na karagatan. Sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay moderate to strong wind mula south to southwest at ang coastal waters ay maaring moderate to rough seas na may alon na 1.2 hanggang 3.1 metro ang taas. Para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, mahalaga pa rin ang pag-iingat dahil hindi lamang taas ng alon ang dapat titingnan. Mahalaga rin ang lakas at direksyon ng hangin, visibility, thunderstorm at kondisyon ng mga mismong vessels. Ngayon, may bagyo pa ba sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Ito ang isang detalye na dapat nating bantayan. Merong tropical storm na Peilu ang pangalan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may lokasyon ito na 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Nataglay ang maximum sustained wind na 65 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. At gumagalaw ito pa east-south-eastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Napalayo pa nito sa ating bansa kaya sa ngayon hindi ito pangunahing weather threat sa bansa. Ang mas immediate na concern natin ay ang southwest monsoon at ang mga ulan na dala nito. Pero bakit natin binabantayan ang bagyong Peilu? Dahil sa weather forecasting, hindi lamang kasalukuyang lokasyon ang ating tinitingnan. Tinitingnan din natin ang movement, intensity, steering pattern at kung paano maaring magbago ang sirkulasyon sa mga susunod na araw. Kaya kahit malayo ang isang tropical cyclone, minomonitor pa rin ito pero mahalagang linawin. Hindi ibig sabihin na dahil may tropical storm, Peilu sa silangan, direktang tatama ito sa ating bansa. Ang forecast track ay maaaring magbago habang nagbabago ang atmospheric pattern. At dito tayo sa isa sa pinakamahalagang mensahe ngayong araw. Kapag sinabi nating 100 millimeters to 200 millimeters ang rainfall potential sa isang period, hindi ibig sabihin na sabay-sabay itong babagsak sa isang oras.
Ang mahalaga ay ang accumulated rainfall over time at kapag maraming araw nang basa ang lupa kahit hindi record-breaking ang isang bagong ulan, maaari pa rin itong magdulot ng flooding, landslide at river swelling at mud flow sa ilang lugar. Kaya sa mga komunidad na nasa paanan ng bundok o malapit sa ilog, mas mataas ang vigilance na kailangan. Ngayon, ano ang mga dapat abangan sa mga susunod na oras? Tatlo ang pangunahing dapat nating bantayan. Una, ang habagat. Kung patuloy na lumalakas ang moisture flow, maaaring manatiling maulan ang Western Luzon. Ang ikalawa ay ang rainfall accumulation. Hindi lamang isang buhos ng ulan ang mahalaga. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng maraming oras o araw ay maaaring magpalala ng flooding at landslide risk. Ang pangatlo ay kondisyon ng dagat. Dahil sa malakas na southwest wind, maaaring manatiling rough ang ilang coastal waters. Sa ngayon, malayo pa ang Tropical Storm Pelu sa ating bansa. Ito ay nasa 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon at mabilis itong gumagalaw sa east-southeastward. Kaya ang mensahe natin, monitor pero huwag mataranta. Ang weather situation sa Pilipinas ngayong araw ay higit na nakasentro sa southwest monsoon o habagat. Mga kababayan, ngayong araw ng Lunes, hindi lang ang tunay na weather concern natin ngayon ay ang habagat at ang ulan na patuloy nitong dinadala sa Luzon at Western Visayas. Tandaan, hindi kailangan may bagyo para magkaroon ng dangerous flooding. Ang habagat ay maaaring magdala ng malawakang moisture at matagal na pag-ulan. Kaya kung kayo ay nasa Western Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro o Western Visayas, manatiling alerto. Lalo na kung nakatira kayo sa flood-prone areas, landslide, at coastal areas. At para sa Tropical Storm Pelu, malayo pa ito. Patuloy itong minomonitor at sa ngayon, hindi ito ang pangunahing dahilan ng ating masamang panahon. Pero gaya ng nakasanayan natin sa weather monitoring, hindi tayo nakatingin lamang sa kung saan ang bagyo ngayon. Tinitingnan natin kung saan ito papunta at kung paano magbabago ang atmosphere at kung paano maaring maapektuhan ang ating bansa. Kaya mga kababayan, patuloy tayong maging alerto. Kung may thunderstorm, umiwas sa open areas. Kung may baha, huwag tumawid kung delikado. Kung may landslide warning, lumikas kapag inabisuhan. At kung nasa dagat, unahin ang kaligtasan kaysa biyahe. Manatiling ligtas po kayo ngayong araw. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kababayan, sa anumang unos na dumating sa panahon man o sa buhay, may Diyos tayong masasandalan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero maari tayo manatiling matatag dahil hindi tayo nag-iisa. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.